California, Nevada, Las Vegas, Nevada. Tayo manalangin sa mga nabanggit na prayer items. Una sa lahat, O Diyos, ay nagpapasalamat kami sa iyong pag-iingat sa bawat isang narito sa gusaling ito. Kumpleto ang aming mga daliri, kumpleto ang aming mga katawan, at kami po ay inispare mo sa mga firecrackers, maging sa mga stray bullets na maaaring kami ay maging tamaan at maging bahagi kami sa statistics ng mga naaksidente o maaaring nasawi. Pero ikaw ay sadyang napakabuti at iningatan mo at hinayaan mo na makatawid kami sa panibagong taon ng aming mga buhay. Ganon din, Panginoon, itinataas namin ang mga nagdiriwang sa linggong ito, ang aming kapatid na si Brother Kevin, si Sister Jelar, at maging ang wedding anniversary ni Kuya Ronnie at ni Ate Marina. Salamat po sa pagsusustain sa buhay at pagsasama ng pamilya. Tinataas din po namin sa mga oras na ito ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman at ang kanilang mga mahal sa buhay. Bunsod, O Diyos, ng mga lingering illnesses na meron sila at ang iba ay bunsod sa weathers na meron kami ngayon at binalaan din kami na mas lalo pang lalamig sa buwang ito. At dalangin namin ang mga bata, ang aming mga anak na patuloy na nagde-develop ang kanilang mga immune system sa aspetong ito, O Diyos. Tinataas namin ang mag-asawang Jaime at Cheche Soriano, naway panauliin mo ang kanilang lakas as they are under the weather with a cough and flu. Dalangin din po namin ang ama ng aming dalawang kapatid, si Brother Mark at si Sister Joanne, na sila ngayon ay nasa banig ng karamdaman. In fact, they are both hospitalized and they are performing right now their hospital duties as bilang paggalang at pagrespeto at pagpapakita at pagpamamalas ng kanilang pagmamahal sa kanilang ama. Panginoon, tinataas po namin sila, nasamahan sila sa mga panahong ito, bigyang kaaliwan sa panahong ito, O Diyos, at naway magkaroon din sila ng puwang at opportunity na ang Ibanghelyo, lalong-lalo na para po sa father ni Sister Joanne, na siya'y magkaroon ng oportunidad na ibahagi ang Ibanghelyo, na ito po ang tanging susi ng kaligtasan ng aming kaluluwa at kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat din, Panginoon, sa bawat pamilya na nagkaroon ng panahon ng kapahingahan sa nagdaang mong season holidays, sa mga aming pahinga, bakasyon at pasyal. Ang iyong pag-iingat ay ginawad sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, salamat at hindi kami bahagi rin sa estatistika ng mga nasiraan o na aksidente. Salamat din po, O Diyos, sa unang birthday ni Shiloh na ipinagdiwang kahapon, isang malaking kagalakan para sa aming regular attender na si Sister Joy at Brother Albert. At nawa patuloy po kayong hamunin ng bawat isa na aming patuloy na gugulin ang aming oras at panahon sa araw ng pagsamba. Salamat din sa opportunity na nakasamba kami sa unang araw ng linggong ito, O Diyos. Nawa dalangin po namin na ito ay aming pong bigyang pagpapahalaga na hindi lamang sa unang araw ng linggo ng bawat taon, kung hindi aming igalang, kilalanin ang iyong banal na araw. Merong 6 na araw kang ipinagkaloob sa amin. At ang ikapitong araw, ang first day, ang Lord's Day, ay araw para sa iyo. Tinataas po namin sa iyo maging ang aming muling pagre-resume sa mga gawain sa iglesia. Sa linggong ito ay muling magbabalik, O Diyos, ang ministeryo ng iyong salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa pagtuturo sa gabi ng Lunes at Martes para po sa aming pagbabalik aral, at maging ang aming kapatid na si Deacon Danny sa kanyang isang buwang pag-aaral sa midweek Bible class on Wednesday. Samahan mo, O Diyos, ang mga lingkod mo na gagamitin mo sa buong buwan na ito sa pangangaral at pagtuturo upang kapakinabangan ng mga kaluluwa ng mga mananampalataya, magpatibay sa kanila, at sa mga kaluluwang wala pang ugnayan sa iyo, naway maging ito'y bahagi ng pagtatanim sa kanilang mga puso upang sila'y tawagin sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. Tinataas din po namin, O Diyos, ang gawain mamayang hapon, ang sama-samang pananalangin, at ang aming sama-samang pag-aalaala ng banal na hapunan. Tunay nga, O Diyos, na ito ay mga mandato ng iglesia na dapat po naming patuloy na kilalingan at katigan bilang isang iglesia. Salamat sa mga kaluluwang idinala mo sa amin sa umagang ito, babae at lalaki, matanda at bata, O Diyos.
At nawa ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na mangusap sa kanila sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Mataas ang iyong pangalan at ang kapurihan at ang karangalan na ibinabalik namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Para ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ating awitin ang ating himnong Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to receive of your holy word. Take your truth, let it deep in us, save and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full of obedience, holy reverence through humility. Bless our thoughts and our attitudes in the radiance of cause our faith to rise, cause our eyes to see, Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the hand of your plans for us. From the dawn, let me echo down through the earth. And by grace we'll stand on your promise, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, Lord, in your church is Lord, and the earth is filled with your glory. Para po sa teksto na ating gagamitin ng ating preacher sa umagang ito, ako po ay babasa mula sa libro ng mga hukom o Judges chapter 17 verse 6 and chapter 21 verse 25. Itong sinasabi sa salita ng Panginoon, Judges 17 verse 6, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng lahat ng tao kung anong matuwid sa kanilang sariling paningin. Ganon din naman sa verse 21, chapter 21, verse 25, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Tawagin ko po si Deacon Danny for Okay, muli, magandang umaga sa ating lahat, sa aming mga bisita, kay Ate Saida na hanggang ngayon ay maganda pa rin sa kabila ng kanyang pagiging 55 years old.
Welcome sa kay Jimbo at kay Kevin. Then, kina Ate Janet. Okay. Last year, sumabog yung balita, o naging popular yung balita na marami palang mga pondo ang DPWH na nakulimbat at maraming mga tao at mga politiko, no, na nagsasabi dapat wala ng gobyerno ang Pilipinas, dapat wala ng senador, wala ng Congress, tanggalin ang mga yan dahil puro corrupt lamang sila. At nung mabasa ko yung mga ganitong comments, alam ko na outburst to ng emotion, but nakikita ko doon, itong mga taong nagsasabi na tanggalin ng gobyerno, tanggalin ng Congress, ang Senate, ito yung mga tao na walang alam o hindi alam ang history ng buong mundo. Particular ang history ng Israel na wala silang common leader na mga panahon na yon. For example, yung bansang Mongolia, ang bansang Mongolia ay ito ay binubuo ng 19 na state, 19 states. Imagine that. Or 33 tribes and clans. At anong resulta nito? Sila ang nag-aaway. Bakit? Kasi walang common leader. At ang Greece, no, yung kilala natin ngayon na Gresya, sila ay binubuo ng Athens, Sparta, Thebes, Corinth, Argos at Syracuse. At ano ang relationship ng mga state na ito? Sila rin ay nag-aaway-away at kinakailangan pang dumating o mamatay ang isang hari ng Sparta para sila maging united. So hindi mo pwedeng sabihin na tanggalin ng gobyerno, tanggalin ng Congress o Senate dahil ito ay mauuwi sa anarchy or chaos. At ang Israel ay mayroong 12 tribes. At ng mga panahon na ito, ng mga judges, wala silang common leader. No, walang namumuno. At dito makikita ho natin, government o yung gobyerno ay kailangan at hindi masama man ito mabuti, ito'y tinatag ng Diyos para magkaroon ng iisang direksyon ng isang bansa. Tayo pa'y manalangin. Manaming Diyos, at tunay nga po na sa araw na ito, first week ng 2026 o first Sunday, na kami po'y sasamba sa iyo. Lord, we are praying na tunay nga po ang iyong Banal na Espiritu Santo ang sumaamin at siya po ang tunay na magbukas ng aming mga puso at isipan regarding po sa aming pong pagtuturo ngayon regarding sa the challenge of judges in our lives. Muli, Ama, kami po'y dumadalangin sa iyo sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, last retreat natin noong nakaraang linggo, no? At napag-aralan natin ang istorya ni Jephthah, ni Samson, Deborah, and Gideon. So ano ba nakita natin doon sa mga tinuro sa atin doon? Una nakita natin doon, yung persistent, yung patuloy na paglaban o paglabag ng mga tao, ng mga Israelita, sa kalooban ng Diyos, sa direksyon ng Diyos. At ang makita ho natin dito na paulit-ulit in cycle ang kanilang pamumuhay. They will magkakasala, hihingi ng tulong, didisiplinahin ng Diyos, ipre-reprimand, then tutulungan ng Diyos. Then pagkatapos nun, pagkakasala, iiyak sa Diyos, didisiplinahin ng Diyos, then tutulungan. So ganun po ang cycle ng buhay ng mga Israelita ng mga panahon na yon. At ano ron dahilan? Sabi, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So dito po makikita natin na ang team ng judges ay nagtuturo pala o pinapakita sa atin the need for a perfect ruler. Kailangan nila ng isang perpektong hari na mangunguna sa kanila. So as we proceed, no, punta muna tayo dun sa short survey ng Book of Judges. The Israelites, no, ng panahon nito, nakalimutan nila yung Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Kaya ito yung nagresulta sa cycle of sinning. The cycle o yung parang sinasabi natin gulong ng
paglimot at paggawa ng kamalian sa harapan ng Diyos. Sila ay nag-participate o na nakiisa sa malawakang paglabag sa kalooban ng ating Diyos at tinanggap nila ang mga Diyos-Diyosa ng mga katabing bansa. Ano reason? Bakit nangyari ito? Di ba sinabi sa Joshua o sa first part ng Judges, hindi nila itinaboy lahat ng mga tao na dapat nilang itaboy. They failure to totally drive out the inhabitants of Canaan as commanded. Hindi nila to ginawa at ito ay nagresulta para makurap ang paniniwala ng mga Israelita. So anong lesson nito na makikita natin? The story of Judges ay binigay po sa atin upang makita natin yung nakakapanlumong pagbagsak at kapalit ng kanilang pagsisilbi sa ibang Diyos-Diyosan. Ito po the disastrous effect na naglingkod sila sa Diyos-Diyosan ng mga katabi nilang bansa. At ito po rin ang sinasabi sa atin, pinapakita sa atin, if you choose to serve another God other than Christ, ganito rin ang mararanasan mo. Manlulupaypay ang kaluluwa mo, manghihina ka, at makakaasa ka na makakalimutan mo ang tunay na Diyos. So anong biblical background ba na nangyayaring ito? Yung the pattern ng sin o yung cycle ng pagkakasala ng Israel ay ito ay nagpapakita rin na ang biyaya ng Diyos ay naroroon at hindi tinatanggal ng Diyos. No, yung book ng Judges pinakita sa atin na ang kanilang mga pagkakasala ay laging may kapalit na disiplina. Pero andoon rin ang comfort at ang pagliligtas ng ating Diyos. Ito yung pagpapakita na ang humanity o yung mga tao ngayon sa ating panahon, kahit nung panahon nila, tayo ay ginagawa natin kung ano ang tama sa ating paningin. Di ba? Tinuro ni Prof. Joel, di ba yung relativism na sinasabi? If you're okay, I'm okay. Di ba? Parang gano'n. Kung ano yung tama sa'yo, sa'yo yan. Tama sa'yo yan. Pero mayroon rin akong pinapaniwalaan na tama. So this is the danger, no? Ito yung isang mga dulot ng panganib ng pagkakaroon ng idolatry. If you forsake God, then it will lead you to idolatry. Ito ay magre-resulta ng spiritual declension. Ang period ng mga Judges ay pinakita sa atin na ang corruption, na ang paglilingkod sa ibang Diyos-Diyosan at pagtalikod sa kautusan ng Diyos, ito ay disastrous o panganib sa bawat isang mananampalataya. Ang mga tao, ginawa raw nila ang evil o yung masama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang resulta, sila ay nasakop ng mga kalaban, nasakop sila ng mga tao na dapat ay itinaboy nila mula doon sa lugar na yon. God allowed them to be oppressed by their enemies bilang disiplina. Well, dito muli paalala sa atin, dito makikita natin that even yung mga unrighteous na tao, ungodly na tao, pwedeng gamitin ng Diyos para iparating ang kanyang pagdidisiplina sa bawat isa o sa bawat mananampalataya. Then they cry for help, then deliverance dumating sa kanila, then nagkaroon ng kapayapaan, na-experience silang kapayapaan for so many years, but after na mamatay ang judge na nagdala ng kapayapaan na yon, balik sila sa sinful cycle ng paggawa ng kasalanan, and the worst, paggrabe ng paggrabe ang kanilang kasalanang ginagawa. Ang moral corruption na nangyayari sa Israel ng mga panahon ng mga Judges ay palalim ng palalim. So ano ang hamon sa atin ito? Unang hamon sa atin ito, we are cautioned, na tandaan natin. Lagi nating alalahanin ang salita ng Diyos, lagi nating alalahanin ang kautusan ng Diyos, at lagi natin na alalahanin na ang Diyos kahit kailan o kailan pa man na ang ating Panginoong Jesucristo kailanman ay hindi niya sinira ang kanyang covenant sa atin, bagkus
tayong mga tao ang palagi ang dumalabag sa covenant na yon. So ano ngayon ang mensahe ng Book of Judges sa atin? So una, the need for a perfect king and judges are types of Christ. Ang pangangailangan sa isang perpektong hari at ang mga, hindi naman lahat ng judges, pero some of them ay sila ay parang picture or type o isang pagsasalarawan ng ating Panginoong Kristo. Kalawang mensahe nito, the Book of Judges is all about the importance of God's Word. Kalawa, ang libro ng mga Judges ay patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. At ikatlo, the Book of Judges is all about the assurance that God will not break or abandon His covenant to His people. Ang ikatlong mensahe nito, ang Book of Judges po yung nagpapakita o nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na ang Diyos kahit na anong mangyari o magpakailan pa man, hindi niya iiwanan o sisirain ang kanyang pakikipagtipan sa mga tao. At ito po ang central message, no? The Book of Judges is about a perfect king. Kailangan nila ng isang perpektong tao. The central message is all about King Jesus, the need for a perfect king. The core message of Judges Israel, no? Ito yung nagpapakita na kailangan nila ng isang magro-rule sa kanila. Kailangan nila ng isang perpektong tagapanguna. No, bakit natin nasabi yan? Dahil ang mga binigay na judges sa kanila, katulad ng mga naituro ng mga worship leaders natin, may mga flaws, may mga sablay ang mga judges nito. So anong main point? The fallen man needed a good and faithful king. We need a permanent king, perfect king like the Lord Jesus Christ. At kailangan natin ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan, katulad ng pagiging self-centered at pagiging mahiligin o madaling masway sa mga nangyayari sa kamundahan. So that's the first message. Then the second, the importance of God's Word. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. In the absence of the good king, di ba, yung mga tao, dahil yung mga Israelita, dahil walang mabuting tagapanguna sa kanila, wala silang iisang tagapanguna, ano nangyari sa kanila? Sila yung nag-struggle, naghirap sila, nagsusumikap sila na maging maayos ang kanilang buhay, pero dahil kinalimutan nila ang salita ng Diyos, sila ay nagkanya-kanya. And at dito papasok ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito rin po ang hamon sa atin. We must keep the Word of God in our lives, in our heart. Dapat ang salita ng Diyos ay hindi natin iwinawaglit o itinataboy o isinasantabi sa ating buhay. It's very important sa bawat mananampalataya. Ang salita ng Diyos kahit kailan ay hindi mawalay sa atin. At ganito po ang nangyari sa Israelita. Kinalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya wala pong nagpapaalala sa kanila kung ano yung tama at ano yung mali. Ang bagos sila ay gumawa ng kanya-kanyang gawain ayon sa kanyang pagkakaalam, ayon sa kanyang mata, at ayon sa kanyang kagustuhan. This also reminds us that the Word of God ay isang strength ng ating Diyos. Dito pinapakita na ang Diyos ay hindi natutuwa sa kalakasan ng mga militar. Hindi siya natutuwa sa kalakasan ng tao. But the Lord takes pleasure in those people who fear Him, in those who hope in His steadfast love. Psalms chapter 147 verses 10 to 11. No, Psalms 147 verses 10 to 11, mababasa ho natin, makikita natin. And di ko na rin po, kung nagno-notes kayo, pakinote na lang at di ko na po siya babasahin.
Then the book of Judges testifies that God will not break or abandon His covenant to His people. And this is the third message. Ang mga tao ng panahon ng Judges, ito po ay sila po ay gumawa ng evil, lahat ng kasamaan sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang book of Judges po ay napapakita sa atin na kahit po ang isang iglesia, reform man o hindi, siya ay may possibility na gumawa ng ganoong kasalanan. And if the church commit a sin, if they repent and cries out to the Lord, sila po ay papatawarin. Pero ang isang iglesia na hindi nagkasala at hindi humingi ng kapatawaran sa Diyos, makakaasa siya ng kapahamakan or pagdidisiplina ng Diyos. At ganyan po rin ang hamon sa bawat isang Kristiyano na nagsasabi na siya isang mananampalataya na. Kung ikaw ay nagkasala o nagkakasala ka at di mo hinihingi ng kapatawaran sa ating Diyos, makakaasa ka na ang kasalanan na yan ay lalalim, lalaki, at ito ay magdadala sa iyo sa spiritual na panghihina. At kung hindi mo yan ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos, makakaasa ka ng pagdidisiplina niya. Well, mga kapatid, wag mo nang hintayin na dumating pa sa iyo ang bagay na yon, na ikaw ay disiplinahin ng Diyos, dahil pag ikaw ay dinisiplina ng Diyos, ito ay hindi kalugod-lugod, ito ay hindi kaibig-ibig, at ito ay maaari. Yung iba, negative ang pagtanggap sa disiplina ng disiplina ng Diyos na binibigay sa kanila. Then, what is the problem dito sa mga judges na pinadala ng Diyos sa Israel? Well, the problem is some of them are bad leader, hindi mabuting leader. Yung mga leader na itinaas ng Diyos, yung mga leader na itinayo ng Diyos, karamihan sa kanila ay may mga sablay, may mga upload, at yung iba sa kanila ay grabe at may tendency na paggrabihin o palalain ang sitwasyon ng isang lugar na kanilang pinamumunuan. Diba? They are declining in morality. Ang kanilang moral na pagkakaintindi o pamumuhay ay bumabaksak. Dito pinakita ho sa atin, isang example po natin, si Gideon, yung dahil sa kanyang bad leadership, yung declining morality ng mga Israelita nung panahon na yon ay lalong nag-decline gawa ng kanyang mahina at makasariling pamumuno. The judges' personal flaws and simple actions mirror Israel's own degradation. Nagdi-degrade ang kanilang moral responsibility, nag-degrade, bumagsak, nawala halos ang kanilang moral standing. God's sovereignty despite flawed leaders ay pinapakita rin. Sa kabila ng mga flawed leaders na ito, ang Panginoon Diyos ay pinakita niya na siya ay sovereign sa mga bagay na ito. Pinakita niya na kahit na sablay ang mga judges na itinayo ko, yet, ito ang pinapakita ng Diyos sa kanila. Kaya kong gamitin ang kahinaan ng mga judges na yan para maibigay o mapakita niya na siya ang may control sa lahat ng bagay na ito. Pinili ng ating Panginoon Diyos ang mga sablay na leader para iligtas ang kanyang mga tao, ang mga Israelita. Although itong mga leaders na ito ay masasabi nga natin na hindi sila perfect, At may nagtanong nga sa akin last retreat natin, si Deborah ba, Deacon, ay merong sablay o meron siyang kahinaan? Sabi ko, may mga kahinaan ng mga bawat leaders, pero si Deborah hindi binanggit kung ano yung kahinaan niya. Then sabi, si Deborah lang ba ang judges na walang binanggit na kahinaan? Sabi ko, maraming mga judges na binanggit, pero merong mga binanggit
ang kanilang kahinaan, binigyan ng highlight ng Biblia. So the failure of human leaders, the judges' temporary and often failing leadership ay nagpapakita na kailangan talaga ng humanity, kailangan ng sangkatauhan ang isang matuwid na tagapanguna, kailangan ng bumagsak na sangkatauhan ang isang tapat na hari na maglilingkod sa kanila, na maglilid sa kanila patungo sa tamang pamumuhay. Hindi kinakailangan ng isang leader na mahina. Hindi kailangan ng isang leader na mayroong mga pagkakamali. Habang ang mga judges na katulad ni Gideon, di ba, si Deborah, si Samson, si Jephthah ay ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel, pero itong mga leader nito, sila ay imperfect, hindi sila perpekto. Ang iba sa kanila ay kadalasang mayroong selfish motive sa paglilingkod. No, isang halimbawa uli si Gideon, una ayoko maging hari, 'di ba? Sabi niya, ang Panginoon Diyos ang hari natin. Pero ano pinangalan niya sa anak niya? 'Di ba? My father is king. No, so dito makita natin na puro may mga paimbabaw na agenda ang mga taong ito, at they fail to lead God's people to holiness. Ito yung nagpapakita sa atin na kahit na anong best effort ng isang tao, ng isang gobyerno, ito ay hindi sapat para dalhin sa tama ang kanyang mga nasasakupan. Ang patuloy na paggawa ng kasalanan ng mga tao, muli sa Judges 21:25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Ito po ay nagpapakita sa atin na ang anarchy po o yung moral relativism na nangyayari ng panahon sa ng Israel, ito ay papakita sa atin na ang isang tao, kung wala salita ng Diyos sa kanya, walang Kristo sa puso niya, siya ay gagawa ng mga bagay na hindi ayon sa standard ng Diyos. Gagawa siya ng mga bagay na hindi sinasabi ng Diyos, gagawa siya ng mga bagay na hindi inuutos ng Diyos. Bakit? Kasi sa paningin niya, yon ang tama. Di ba? May mga maririnig kayo ng mga sinasabi ng mga kaki. That's the new term po sa mga Becky. Na if I'm okay, so, di ba, huwag mo akong pakialaman. If it is good for me, then hayaan mo ako. Yun ang sinasabi nila. But, itong mga bagay nito ito yung mga pananaw ng mga tao na walang salita ng Diyos sa kanilang buhay, at ito yung mga tao na tumalikod sa pagsamba sa tunay na Diyos-Diyosan. No, dito makita rin po natin na itong mga leaders na ito, ng mga judges na ito, katulad po ni Deborah, may nagtanong sa akin, si Deborah ba isang picture ni Christ? Na-example ba siya ng ating Panginoong Kristo? Then, tinanong ko po si John Mack, si R.C. Sproul, si Calvin, Spurgeon, at ibang Puritans, isasagot nila. Sabi nila, Deborah is not a picture of Christ, but a faithful leader, judge and prophetess, and a mother to Israel, meaning, pinangalagaan niya, pinaglingkuran niya ang Israel, inalagaan niya ang Israel katulad ng isang ina. So yun ang sabi nila, no? Probably sa sarili kong pag-iisip, inakita ko na kung si Deborah po ay sinabi, no, na typical or picture of Christ, ito ay magbisang argument ng mga naniniwala na ang isang iglesia dapat mayroong pastora. No? Si Deborah po ay exemption to the rules. No, kung mapapansin nyo, bakit hindi na naulit yung isang babaeng judge? Puro lalaki na hanggang kay Samson. Kasi nga,
alam ng Diyos na gagamiting argument ng mga tao na naniniwala na ang leadership pagdating sa iglesia ay dapat meron din sa babae. And then, dahil nga sa nakita to ng ating Diyos, hindi niya na inulit na magkaroon pa ng another Deborah sa panahon ng Judges. Instead, mga lalaki na ang kanyang tinaas. Then, is Gideon a personification o isang picture ba ni Christ? No. Si Gideon po, kailanman ay hindi natin pwedeng sabihin na picture o typical type ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil si Gideon po, no, sa Hebrews, bakit siya binanggit? No, sa Heroes of Faith, dahil sa kanyang pananampalataya nung sumunod siya sa ating Panginoon, sa utos ng Diyos na iligtas niya, gawan niya ng siya ang manguna sa pagliligtas sa Israel. Si Jephthah, is a picture of Christ or foreshadow of Christ? No. Hindi. Hindi rin. No? But Jephthah, recommend siya dahil siya isang magaling na warrior, but ang message ng Jephthah o ng istorya ni Jephthah, ito'y pagpapakita sa atin na si Jephthah ay isang halimbawa na nangangailangan tayo o nangangailangan ng Israel ng isang perpektong leader. 'Di ba? Very si Jephthah? Napaka sigurista. Sinabi na nga ng Diyos, mananalo ka, magtatagumpay ka, bilang gumawa pa siya ng isang foolish vow. At ano yung foolish vow na yon? Whatsoever. Hindi yung medyo complicated dito, no? Hindi sinabing whatever o yung whosoever. Kung sino man, hindi yung sinabi. Ang sabi diyan, kung sabi sa Hebrew, ang original sabi, whatever that will come out from that, diba, door. So, yung naging usapan namin na pastor noon, sabi ko, pastor, paano kung yung aso lumabas? O kaya kalabaw, baka, kabayo, gagawin pa rin ba ni Jephthah ang kanyang vow? No? So medyo no? Doon makita natin na yung vow na ginawa ni Jephthah ay isang foolish kalokohan. So ano ang application sa atin ito? Oh, by the way, si Samson, nga pala, he's a foreshadow or a typical type of Christ, o picture of Lord Jesus Christ? Yes. Bakit? Una, although alam natin si Samson, no, may mga sablay din. No? Anong unang kasalanan ni Samson? Nakipaglaro siya sa kasalanan. Di ba? And this is warning to the Christians. Huwag po tayong makikipaglaro sa kasalanan. Huwag na huwag kang makikipaglaro sa kasalanan kagaya ng ginawa ni Samson. Samson was raised to what? To save Israel. Pero anong nangyari? Naging friend siya ng mga Palestinian, di ba? Ayaw nga niyang saktan Kung hindi pa siya kung wala pang threat dun sa nagugustuhan niyang babae, hindi siya kikilos. 'Di ba? Hindi niya papahirapan yung mga Palestinian kasi nga friends sila No, pero pero muli the sovereignty of God was shown sa bagay na 'yon, sa pamamaraan. Ginamit ng Diyos ang mga Palestinian yung Palestinian woman para parusahan ng mga Palestino. No? And by the way, yung Palestinian po nung panahon ng Israel, hindi ho sila yung mga Palestinian ngayon. Baka iniisip nyo, iisa yon, hindi po. Magkaiba ho yan. Hindi ho sila yung mga Palestinian nung panahon ng Judges o nung panahon ng Old Testament. Iba na po yung mga Palestine ngayon na nakatira sa Israel. Kaya yung claim nila na sila yung original, hindi po. Hindi ho sila yung original. So ano ang application and challenge to us nito? By the way, bakit nga ba naging typical type ni Christ, ni Samson, si Kristo? Una ho, si Samson ay nag-sacrifice, namatay, at nagligtas. Di ba? The last episode of his life, sabi niya, di ba? Sabi ni Samson, "Oh Lord, Panginoon Diyos, ibalik niyo po ang aking lakas para kasama kong mamatay ang mga
mga idol worshiper na ito. Huwag po natin isipin na kaya bumalik ang lakas si Samson ay dahil humaba ang kanyang buhok. Hindi po yun ang dahilan. No? Ang dahilan lamang po noon, kaya humaba buhok niya, napakatagal niya nang nakakulong dun sa lugar na yon. Di ba? No? Parang ano rin yan sa atin, no? Huwag kang magpagupit na 1 taon, magiging katulad ka rin nung magpipiesta ngayong January. No? Pwede mong ganun kasing haba yung buhok mo. Pero si Samson po, bumalik ang kanyang lakas because hiniling niya sa Diyos na siya'y patawarin at ibalik ang kanyang lakas para maparusahan ang mga Palestinians. So, ito po ang challenge sa atin and application. As the Israelites called to be faithful, or called for faithfulness, ang ating pong iglesia o isang iglesia ay dapat ring manatiling tapat kay Kristo, kung hindi, siya ay magdurusa. Ang isang iglesia ay dapat na manatiling tapat sa ating Diyos, kung hindi, siya ay daranas ng mga paghihirap. As the Israelites called for holiness, gayon din po ang iglesia. Ang iglesia po ay tinawag upang manatiling banal. So, ang isang iglesia ay dapat na mamuhay sa na may kabanalan. Dapat ang mga miyembro nito ay namumuhay ng ayon sa salita ng Diyos, ayon sa inutos ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang mga Israelita po ay tinawag na para sumunod ng may pananampalataya, to live by faith in God's Word, ganun din po ang iglesia. Ang iglesia ng Diyos ay tinawag upang mamuhay ng may pananampalataya sa salita ng Diyos. The Word of God have come sa atin, ito'y dumating sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga Israelita, pang-apat, tinawag upang tanggapin ang pagdidisiplina ng Diyos kung siya'y nagkakasala. So, ganun din po ang isang iglesia. Dapat niyang tanggapin kung may pagtutuwid na ginagawa sa Kanya ang ating Panginoong Diyos. Kapag ang isang iglesia po ay dinidisiplina, hindi ito kahatulan, hindi ito judgment, ito ay isa lamang pagdidisiplina nga o reprimand. Ang disiplina po ng Diyos ay hindi destructive, hindi ito ginagawa o binibigay ng Diyos upang sirain ang isang iglesia. Ito ay dinisign, ito ay ginawa upang dalhin ng isang tao o isang miyembro ng isang iglesia sa pagsisisi. Nadidisiplina ang isang miyembro, hindi para tanggalin siya o galit sa kanya ang pastor o galit sa kanya ang mga miyembro, kundi para dalhin siya sa pagsisisi. It is designed to move us to repentance and faithfulness. So the church must stay faithful to Christ. If not, she will suffer. In Roman Catholic, noong 16th century, sinabi nila na ang tunay raw na iglesia o yung iglesia raw ay na-preserve dahil sa kanilang Pope, no? Dahil sa kanilang pinakamataas na nanunungkulan sa kanilang religion. But the true faithful church is easy to recognize because it is a fellowship, hindi ito fellowship with the Pope, but it is a faithful church na yumayakap sa mga katuruan ng Biblia. Ang isang tunay na iglesia ay ang absolute authority niya sa kanyang kagalagitnaan ay ang salita ng Diyos. The Bible must be the sole judge of all traditions and church officers and assemblies. Ang ating pong pagpili ng mga leader, dapat salita ng Diyos ang sinusunod. Sa ating pong panambahan, sa ating pong worship service, dapat ang nasusunod ay ang salita ng Diyos at hindi yung mga ano-anong uri ng scheme. A faithful church is the church na nagtuturo ng ang center ng pagsasanay o pangangaral ay ang salita ng Diyos. Ang tunay na iglesia ay isang iglesia na ang
tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wala ho siyang, pag siya ay nangangaral, ang pastor ay nangangaral, ang pinipreach niya kung ano ang tunay na sinasabi ng Biblia. Hindi ho siya nagdadagdag, hindi niya dinadivert ang kanyang mga pagtuturo, bagkus it is a Christ-centered preaching. Pinapangaral ang Panginoong Hesukristo. Siya'y dumating dito sa mundong ito, namatay at muling nabuhay upang ang kaligtasan ng mga makasalanan ay maging posible. Pag ang iglesia pong inatin ninyo, ang pinipreach niya ay patungkol kung saan siyang bansa pumunta, sino kasama niya, ano nangyari sa kanila, ano kinain nila, ano ang mga bargain, at ano ang mga masayang moment nila sa pagpunta sa bansa na yon, hindi po tunay na preaching yun. Yun po ay storytelling. No? At ang iba naman, di ba, ibang preacher, ay ang preaching nila ay much more on giving. Pagpapalain ka ng Diyos pag nagbigay ka. Yes, totoo. Pero anong klaseng giving ba ang tinuturo, ang hinihingi sa atin? So, pag ang isang iglesia po ay hindi nag-o-observe mga bagay na ito, siya hindi tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay nagsasagawa ng baptism, biblical baptism. Hindi po yung wisik-wisik lamang, hindi po ito yung binuhusan lamang, kundi tinubog, di ba? Katulad na, nag-baptism tayo last sa retreat natin, then doon sa Tagaytay. No, if the church, itong warning sa atin, if the church become unfaithful, she is in the risk of divine discipline. Sa Book of Revelation, di ba, winarningan ng mga churches na nawawala ang kanilang testimony sa kanilang sa ating Panginoong Jesucristo, katulad ng pag-abandon sa first love, tinawag ng Diyos ang kanilang atensyon. Ang sabi ni Kristo sa kanila, repent, and come back to me. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, and this includes the possibility of church discipline or even excommunication kung hindi siya matututo at hindi siya babalik na may pagsisisi sa pagmamahal o sa piling ng ating Panginoon Diyos. So, as the Israelites called for holiness, the church was called for holiness. Through the blood of our Lord Jesus Christ, ito pong church na ito ay kanyang tinubos sa kanyang kamatayan. Kaya pong isang iglesia ay mahalaga o napaka-precious sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo at hindi niya po hahayaan ang kasalanan ay namumuhay sa kanyang kalagitnaan. So tayo pong mga Kristiyano, paano ho ba tayo namumuhay? Are we living a Christ-centered life or a worldly-centered life? Sa atin mo, sarili mo ngayon, tanungin mo, or dapat after ng retreat, ano ba ang natutunan ko? Ako ba'y namumuhay ayon sa sarili kong paningin, ayon sa sarili kong pagkakaintindi, or ako ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? The church is set apart from the world to serve the Lord. 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. Our Creator regards the church as a holy because He has set it apart from what is common. Kakaiba po ang iglesia ng Diyos. Kakaiba ang kapulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Even the church does not act in a holy manner, pero ang ating pong Panginoon ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kabaitan. So, anong point ho natin dito? The church must always strive to make this positional holiness ay a reality in experience. No, tayo we are uncommon people, set apart. Tayo po yung mga yung mga tao na ibinukod ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mundong ito, and our regular failures to live righteously do not invalidate this calling in Christ. No, ang pinili po ng ating Panginoong Jesucristo para isama sa iglesia niya o sa kanyang iglesia ay mga tao na may iba't ibang uri ng deficiency, kasamaan o kasiraan. As the Israelites called to live by faith in His word, so the church was called to live by faith
alone. The Word of God have come to us through Jesus Christ. So, anong implication nito? Even Satan can tempt the church to live by sight and not by faith. So, the Word of God must linger in our minds and heart. Satan can seduce the church members into idolatry and intermarriage. No, bakit may mga Kristiyano na nagugustuhan ng unbeliever, lalaki man o babae? Bakit? Kasi, anong dahilan nila? Yung unbeliever, very caring daw. Yung unbeliever, alas 6 ng gabi uwi niya, alas 4 pa lang ng hapon, naghihintay na, no, sa kanyang pag-uwi. No, kagigising niya pa lang, ando doon na yung lalaki, ihahatid na siya sa papasukan niya. Pero pagpapano ho yung mga ganitong feeling ay nawala na? Ano ang common denominator nyo para mag-stay kayo sa isa't isa? Napakaraming celebrity. Sabi niya, ay, kasi siyang nagustuhan ko kasi kami compatible. Nawala yung compatibility. Nag-hold sa kanila ngayon? Wala na. Pero kung kapwa kayong mananampalataya, gaano man kasama ang ugali nyo, matatanggap nyo ang isa't isa. Bakit? Kasi may Kristo sa inyong buhay. You have the common denominator, and that is Christ, that will hold you both hanggang sa uli. So, paano magpopolang isang unbeliever sa idolatry? Well, marami tayong idol sa buhay natin. Pero ang idolatry na ito'y mapapansin mo na ito nga ay idolatry kapag kinukuha niya na ang iyong oras para paglingkuran at sambahin si Kristo. Ang idolatry na ito ay maaari na trabaho, o maaaring ito isang bagay na gustong-gusto mong gawin at kahit alam mo na Lord's Supper o may worship service, may prayer meeting pa mamaya, uuwi ka na. Kasi ayaw mong mamiss yung bagay na yon or kailangan mong umalis kasi malayo yung pupuntahan mo para atinan ng isang event. That is idolatry. Alalahanin mo kapatid, alalahanin ng mga bagong member, alalahanin ng mga gusto mag-apply ng membership sa TNC, we have a covenant. At sa covenant na yon na sinumpaan mo, nangangako ka na lahat, walang exemption, lahat ng official activity ng TNC ay dadaluhan mo. And the only possibility o yung things na pwedeng katanggap-tanggap para kaya ka hindi ka naka-attend ay talagang hindi ka na makatayo gawa ng karamdaman. Nagkaroon ng emergency sa inyong bahay at kailangan mong atinan. Or kaya hindi ka nakadalo dahil ikaw ay nasa malayong lugar. No, naipadala ka ahead ng event na yon. That's the only things na pwede mo sabihin legit or valid para hindi mo matugunan ang iyong covenant sa iglesia nito. Mga kapatid, kung meron man dito na nagnanais sa maging miyembro ng TNC, pero hindi mo kayang ipulpil ang mga bagay na yon, it's better for you to be a permanent attender. Bakit? Dahil ang covenant na yon, pag pinangakuan mo at sinumpaan mo yon, ikaw ay hindi lamang sa harapan ng mga tao nanunumpa, kundi nanunumpa ka sa harapan ni Kristo. And nakakalungkot na bagay, nanunumpa ka sa harapan ni Kristo, pero hindi mo susundin. So then, anong antidote dito para sa ganitong mga problema? It is following the Lord Jesus Christ according to His Word. But when the church turns to Jesus and follows minister who faithfully preach His Word, it will live before Him. Sundin mo salita ng Diyos, keep it in your heart, keep it in your mind, at itong maging panuntunan natin para sa pamumuhay sa mundong ito. The book of Judges is a mirror held up to the church that forces us to ask ourselves, is Jesus, si Kristo ba ang namumuhay sa akin? At ako ba'y nananampalataya sa kanyang salita? If the answer is yes, then the church from generation to generation
will know the Lord Jesus. Kahit wala na po dito mga pioneer ng TNC, kung ang bawat isang miyembro ng iglesyang to ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, then the next younger generation ay masasabi natin sila ang magpapatuloy kung ano ang nasimulan ng TNC. As the Israelites being told to accept God's discipline, so the church must accept the discipline of the Lord. Ang pagdidisiplina po ng ating Panginoon, muli, ito hindi distracted, hindi ito ginagawa dahil galit siya sa iyo, kundi nais kanyang bumalik sa kanyang piling. So ito po ang a challenge and practical application na makikita natin doon sa mga pinag-aralan po nating mga judge. Magsimula po kay Gideon, then Deborah, then si Jephthah, then si Samson. So mga kapatid, muli, encouragement sa atin lahat, let us live by faith and believe in the Word of God. Panuwilaan natin ang ating Panginoon Kristo na siya kahit kailanman ay hindi niya sisirain ang kanyang covenant sa atin. You don't have to go under discipline para lamang ma-enjoy mo ang pagmamahal at ang kalinga ng ating Panginoong Kristo. By reading, meditating, searching His Word is enough para mamuhay ka ng may kasayahan, mamuhay ka ng may kagalakan na kasama ang ating Panginoon. Our goal should be to obey God and His Word right away. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. The way we shall be used of Him and we will enjoy extra blessings as well. At sa mga tao na wala pang kaugnayan sa ating Panginoon Kristo, this is the time, this is the hour. Ito po ang oras na tinatawag ka sa pagsisisi ng ating Diyos. Magsisi, tanggapin mo ang Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Acknowledge Him. No, you don't have to accept that Christ is Lord. Bakit? Kasi siya ay Lord na bago pa man lalangin ang mundong ito. So, ang pwede mo lamang gawin ay paniwalaan at i-confess na ang ating Panginoon, He is Lord and Savior ng mga sinners. Tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos sa muli, kami po ay tunay na patuloy na dumadalangin na nawa nga po ang iyong pong guidance, ang iyong pong protection, Lord. Ang iyong pong, Lord, na patnubay, your mercy, ay ipagkaloob nga patuloy sa amin. At really, Lord, na may we always be reminded that without your word, kami po ay mayroong nasa tendency ng pamumuhay na walang direksyon at maaaring ito nga po, O Diyos, ang siya magdala sa amin tungo sa kapahamakan or sa amin pong spiritual declension. Muli, Ama, kami po'y dumadalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa paghahayag ng buhay na salita niya. Magkaroon tayo ng panandaliang katahimikan to meditate on the preached Word of God. Napakaganda ng paghamon sa salita ng Panginoon. Hamon na lahat ay patungo sa kabutihan. Hamon ng pagdisiplina, hamon ng pagmamahal, at lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nawa tayo ay pagkaloob natin ng ating buhay as a proper response sa Kanya. And with that, I invite all of us na tumayo para awitin ang ating response hymn, Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my
natin ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo Jesus na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo bilang ang perpektong hukom at haring babalik, at sa banal na Espiritu na siyang magbibigay udyok at pagpapatibay sa mga mensahe at aralin at hamon na ating narinig ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa.